Sabi na nila, wala daw ako mararating. Hindi namin matanggap kasi sabi ko, bakit siya pa? God loves you. God loves your kids. And He wants you to have a wonderful future. Noong 2007 po na na-diagnose siya ng cancer, ano po siya, 2.5 years old. Chemotherapy niya nung July, nagsalin po, nag-bone marrow, CBC. Na-diagnose po siya noong 2012 na may cancer, stage 4 na po agad siya. Ano po, na-start po noon, lalagnat po siya ng pabalik-balik ng isang 1 week. Nag-umpisa po yung sakit niya simula 2 months old pa lang po siya. Mga rashes na yon, tapos unti-unti na po siyang kumalat. Nag-relapse po siya sa brain, tapos umulit na naman po kami ng panibagong gamutan. After 3 years po, nag-relapse po ulit siya sa sakit niya. Yun po, kahit 1,000 lang po yung pera namin, talagang dinala po namin siya sa PCMC kasi nga, sabi ko bahala na po si God, ganun po. 1 year and 8 months po siya, saka lang po namin siya naidala sa ospital. Siyang Netherton syndrome, pneumonia, tapos araw-araw po siyang nagpapalit balat. Hindi po siya normal. Kasi hindi ko po nagagawa yung mga ginagawa po ng ordinaryong bata po. Sa sakit ko po, konting galaw lang po sa akin or konting untog lang po is nagkakaroon po ako ng pasa. Napakahirap po ng napagdaanan po namin gawa. Siyempre ako lang din po yung nag-guide sa kanya. Ako lang din po yung lagi niyang kasama sa hospital. Nakoma po siya. Doon po naging nahirapan po kami kasi suggest po agad ng doktor na ilang araw na lang po itatagal ang buhay niya. Kasi nagulat po kami na biglang bumaba po lahat ng mga blood niya. Hindi po siya gumagaling. Tapos nung pina-laboratory namin po siya, pina-check up, ang baba na ng ano, naiyak si mama. Yeah, so we started AMH in 2013 after running into some children who are terminally ill with cancer and noticing that they weren't getting the help and the treatment that they needed. In the Philippines, the cancer survival rate is pretty low because abandonment is so high, because the cost of chemo treatment for the average family is about $7,000 per treatment. These families can't afford that. Yeah, I'm just honored to be here with you guys. I really am. I know for the parents how difficult it can be having a child with cancer or other sickness. But over the years, we've started supporting their medical treatments. We do a lot of blood and platelet transfusions, chemotherapy treatments. We pay for bandages and medical care, and we try to continue on to support. And our ultimate goal is to build the first pediatric wellness and hospice center for children in the Philippines. The mission they do is an awesome mission. I had a sick child myself. He's doing a lot better. He's an adult now. I just love Amy's heart, and I love the work she does with Adonais, and she's an inspiration, and that inspires me. Kumakapit din kami sa Panginoon po. Siyempre, siya lang naman po ang may alam ng lahat. Siya lang din pong may kapangyarihan na gumaling ang baby namin, si Yental. Hindi po ako nawala ng pag-asa kasi alam ko may God sa buhay namin. Alam ko ibibigay pa ni God yung na pagagalingin siya. Dahil po sa Panginoon, nakatapos po kami at na-survive po namin at dahil din po sa Adonais Mercy, kay Ma'am Amy, kay Ma'am Ria at kay Sis Jo na nakasubaybay po sa amin na lahat ng pangangailangan po namin ay naibibigay po nila. Nakilala po namin yung Adonais Mercy House at tinulungan po niya kami makapag-coping para po sa sakit niya at lumaban. Sama-sama tayong magtutulungan, tatrabahuin natin ang
salvation ng isa't isa, hindi lang yung pagpapagaling physically. But the reality of it is Jesus walks with us through the hard times. He doesn't take them away. And the whole point of Adonai's Mercy House is to be here for one another, to be a community for one another. Hindi magtatapos ang buhay nyo o natin sa sakit. God has wonderful plans for you. And then we realized there are so many miracle stories, not just about the kids, but also the people who have been helping. Totally healed po niya. Miracle na miracle po sa amin. Kahit po yung mga doktor, nagulat po sila na gumising po siya. Kaya ngayon po, alam ko, marami pa pong plano si God sa buhay niya. Na-diagnose po siya year 2017 at ngayon po survivor na po siya. Nasa monitoring na po kami. Pinahawakan po namin yung pananalig namin sa itaas para po ibigay po sa kanya yung buhay ni Ian kung ano po ang plano niya sa amin. Naging okay po siya, natapos niya po yung gamutan niya. As in tuloy-tuloy po. Nag-graduate po siya noon ng 2015. Tapos po, after 5 years ng 2019, naging cancer survivor na po siya hanggang ngayon. Kaya sa ngayon po, natutuwa po kasi bumalik na po siya uli ng pag-aaral niya. Ngayon po, nagagawa ko na po yung gusto kong gawin. Parang nagagawa ko na po yung mga ginagawa po ng ordinaryong bata. Ngayon po, siya po ay nagsiserve sa simbahan. Doon po namin napatunayan na miracles happens every day. Nagpapasalamat po ako kay God at sa mga taong tumutulong pa po sa amin at sa Adonai's Mercy po. Kaya saludo po ako sa Adonai's Mercy sa lahat ng tulong niyo po kay Beans. Maraming salamat po. God bless. We're so happy to be here. So thank you. And thank you for all the parents and the kids that were here. We are blessed. It has been really a blessing that that they are the people who are part of our journey and they document it. If we can just share every single story of the kid who have touched our lives, who have changed our lives. Ang gusto po kasi namin pag lumaki siya is doctor din po para malaman niya po kung gano'n rin kahirap yung naging pinagdaanan namin simula baby siya. Ang aking pangarap po ay astronaut. Ang pangarap ko po ay pulis. My dream is to be a nurse. Ang pangarap ko po ay maging astrologist. Pangarap ko po maging doktor balang araw. Pangarap ko po ay maging isang vlogger. And I want to be an IT professional. Ang pangarap ko po maging piloto para malipad ko rin ang mga pangarap ko. Ang pangarap ko po ay maging doktor para mapagaling na may mga sakit. Katulad ko po na warrior na po. All miracles happen at Adonai's Mercy House!